Ano bang gusto nyo makamit itong 2024 kahit nasa pangalawang buwan na po tayo? Ako po is makasurvive sa college life. Makasurvive. Apa. Kayo po ya? Ay, sa akin po magkaroon lang ng peace of mind. Peace of mind. Sa akin po ay magkameron nga din po ng peace of mind at saka po mas maging masaya po ako ngayong pong year na pati po yun sa pamilya ko. Maging masaya lang po kami. Yun po. Pero sa tingin nyo kaya, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula itong taon na to? Sa akin po kasi sinimulan ko po yung taon na masaya pero may part din po na malungkot. Pero ngayon naman po, nakikita ko po ngayong month naman po ito, yung sa nagdaan po is masaya naman po. Kayo po ya? Sa akin po ay medyo malungkot po yung nangyari ngayon 2024. Nagsimula din po ng malungkot. Hanggang ngayon po. Nag-a-adjust pa rin po. I understand? Katulad lang din po sa kanila, nasimulan po ng malungkot, tapos parang nagkaroon po talaga ng sama ng loob sa mga nangyayari, ganun. Pero at the same time, meron pa din naman pong time na nagiging masaya lalo na kapag nakakasama yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay. Ganun. Ito po, sa tingin nyo kaya, no? Bakit kaya ang isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan po? Bakit malungkot? Oh, isang tao. Bakit ba malungkot isang tao? Maging practical, walang pera. Walang pera? Dahil sa dami ng problema pong dumadating sa buhay natin na parang hirap na hirap po tayong malagpasan yun. Parang ganun po. Kayo po ya? Sa akin po ay, sa tingin ko kung bakit malungkot or masaya isang tao, dahil po sa perspective po sa buhay. Siyempre po, lahat na nangyayari sa atin, kung paano tayo magre-react, doon magbe-base yung mga ginagawa natin. Kung iisipin natin na nakakalungkot yung nangyayari, malulungkot po talaga tayo. Ganun po. Kayo po ya? Siguro po dahil na din po sa surroundings kasi hindi naman po natin makokontrol kung ano po yung nangyayari sa surroundings natin. Tapos kaya naman po tayo nagiging malungkot kasi yun po yung nagiging pagtanggap natin dun po sa nangyayari sa paligid natin. Pero ito po, no? Sa tingin nyo kaya, ano bang gusto nyo sa buhay ba? Meron ba kayong kasama sa buhay o gusto nyo mapag-isa? Ngayon, syempre, May jawa po. Tanong lamang naman po ito eh. syempre, gusto ko naman po may kasama ako sa buhay, pero sa mga po ngayon, parang nakakatakot pong magtiwala. Pero syempre, habang gusto mong kasama mo yung family mo at saka yung mahal mo sa buhay. Okay, kayo po ya? Ako po gusto ko ay may kasama sa buhay. I see. Lahat naman po siguro gusto po yung may kasama sa buhay pero sa akin po ngayon, sa ko po is mas pina-priority ko po ang kasama ko po ang pamilya. Yun po. Okay. Sige, ito po. Meron ako ibang mga kalinto na tanong. Mabilis lang po ito, pero sundan po ito, no? Tanong ko lang po, kayo po ba ay isang mabuting tao po? Siguro po. Okay, kayo po ya? Ako po ay depende sa sitwasyon. Sitwasyon. 50-50. Mabuti po. Kasi hindi din naman ako mabait. Hindi po ako mabait. Kasi iba po yung ng mabait sa mabuti. Kasi kapag mabait ka, halimbawa po yung kaibigan mo gumagawa ng masama, tapos parang hinahayaan mo lang po siya. Pero kapag mabuti naman po, parang sisitahin mo siya. Ganun po. Mabuti po. Okay, I understand. Pero paano ito po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Yun nga po, yung sabi ko po kanina na parang kapag alam mong masama yung ginagawa ng tao, sisitahin mo. Kumbaga pagbabawalan mo. Okay, understand. Kayo po ya? Halos ganun rin po, yung idadagdag ko lang na yung sa mabuti po kasi alam mo yung tama sa mali. Yun, nako-correct mo siya based dun sa alam mong tama at mali. Ganun. Kayo po ya? Siguro po kung paano po nila i-handle yung po nung ibang tao kasi syempre po iba-iba po yung perspective ng ibang tao, iba-iba din po yung nakikita natin kung mabuti po ba yung sa taong yun. Siguro po kung yung kagaya po ng sabi nila, depende po kung alin po ba yung alam mong tama at sa mali po. Siguro po sa ganun po. Okay, ganito po. May liba yung magbasa ng dictionary, tanong lamang. Hindi po. Hindi rin po. Hindi rin po. Pero nakapag-search naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang meaning. Yes po.
Best friends po kami ni Kuya. Okay. Siyempre naman, yun na nga po yung makabagong dictionary na sa panahon ngayon. Bigyan kasi kayo ng konting trivia o konting kalaman lamang, no? Libre lamang po ito. Pag sinabi kasi daw na good o mabuti, ito tayo tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin po ng moral ay ugali muna ng tao sa pansarili na dapat wala daw ginagawang masama, wala daw ginagawang kasalanan o krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis na tanong kung talagang tama ang pinagsasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo naman. Ako din po. Opo. Yun nga po, ang problema, lahat po talaga tayo guilty kasi ang una pong matututo ng bata ay magsinungaling at lahat talaga tayo dito ay palpak. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw po kailanman ng mga gamit? Maliban na lang po to kung maliit o malaki, kahit ano pang presyo. Kahit pa yung nasa internet na sinasabing libre, pero ang totoo pala ay may bayad at nagnakaw na lamang. Opo. Opo. Oh, yung mga ano, Opo. Siguro. yung mga site na may bayad, tas merong mga hack sa TikTok na Ganun. pwede Mga ganun. Kunwari, movie, free streaming, pero totoo may bayad po yun, di ba? Okay. Hindi naman dito para maglaglagan po tayo. Imagine nyo kung matibay po yung batas na yan at andyan ang police station, eh baka wala na pong tao, lahat na po yung nagsumbong na. Kahit nga ata piso, ninakaw, instead na magsumbong sa teacher, isusumbong na sa police. Ibig sabihin, technically sa totoong buhay, wala na tayo dito, kulong na tayo siguro. Pero, kaya tayo daw nakapagnakaw daw ng isang gamit dahil wala po yan sa presyo. Piso man yan o 1,000,000 piso. Kaya daw nakapagnakaw daw isang tao dahil gusto nila isang bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas ng magalit isang tao sa tanan ng buhay niyo po? Opo. 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 Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Mas nai-stress po. Lalong tumitindi po yung stress. Lalo pong lumalala. No? Siyempre, yun nga po normal naman po pag tayo po ay magagalit, siyempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti na sinasaktan. Baka baliw na po yung tao o sinasabing hindi siya nasasaktan pero deep inside, baka ibubuhos na lang, bigla-bigla na lamang. May sasabi kasi na hindi natin kailangan sampalin, patayin o saksakin mo isang tao. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay na po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo. 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 Tanong ko lamang po ng mabilis, mahal nyo ba nanay nyo? Opo. Mahal po. Sobra po. So, halimbawa, nandito tayo nga sa Sampaloc Lake, no? So, maganda man ang simoy ng hangin. Wag naman po sana kunwari, sa inyong pagtatambay, biglang napuwi ang isa sa mata nyo, tapos nagtawanan kayo, o masyadong matindi ang react, napa-OM, pero instead na pangalan ng Panginoon, pangalan ng nanay nyo na wala namang kinalaman sa pagkapuwi ng mata nyo, at basta na lang kayo nagsigawan na lang. O kaya nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang kahit wala siyang kinalaman dyan sa pagkapuwi ng mata nyo kunwari. Yung pagdapoy ka, nanay ko. Hindi ko, oo nga. Hindi. Ako din. Hindi. Paano pag yung parang nabigla ka lang, hindi mo naman willingly na gusto mong sabihin yun. As in, nabigla ka lang, expression mo lang, na yun yung naisip mo. Hindi. Hindi nyo Oo, gagawin. Hindi ko rin ginagawa yun. Hindi nyo gagawin din. Pag ako'y nagugulat. Feeling- Siguro po, hindi. Okay, kasi ganito. Kayo ba'y mahilig manood ng pelikula? Tanong lamang. Wala na po time, hindi na po masyado. Wala na rin pong time. Hindi po, kasi wala din nga po kaming time. Okay, hindi. Pero let me phrase the question. Pero nakapanood naman kayo ng pelikula sa buong buhay nyo? Yes po. Opo. Opo. Familiar ba kayo sa mga eksena na sa mga, halimbawa sa mga artista, may eksenang ganito na nag-away, minura na lang ang Panginoon, nagtatakbuhan, minura na lang ang Panginoon, parang OM, basta gano'n na lamang. Yung parang bang binabastos na lamang. Familiar ba kayo sa ganung eksena? Opo. May na. Opo. Opo. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Wala namang kinalaman doon sa eksena pero kung minura ang Panginoon, parang grabing-grabe na. Syempre, kapag pangalan ng nanay nyo, kahit sino, hindi nyo gagawin yan kasi kalokohan po yan.
at nakakawala yun ng respeto po yun. Yun nga lang, hindi porket kasi binabanggit ng maraming tao yung ganyang panggulat, hindi sabihin yan po yung tamang sagot. Ibig sabihin po, hindi nila alam na ang ginagawa pala nila ay blasphemy o pambabastos. Kasi Panginoon po naglikha ng mundo. Hindi po dinisenyo para mura-murahin na lang lamang yan. Yun nga lang, ang tawag kasi po doon talaga ay pambabastos. Kasi kinirate niya ang mundo sa mabuti, pero tayo naman po lagi ang gumagawa ng kapahamakan. Na kahit pang pangalan ng Panginoon, nadudungisan na lang madalas. Yun nga lang, halos lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po yun na sa maraming tanong, hindi ko po kayo hinusgahan. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Hindi lang kayong tatlo, tayo pong lahat. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o inosente po kayo? Guilty po. Guilty rin po. Guilty din po. Tanong ko lamang, saan ka kayo pupunta? Tanong lamang po, no? Sa langit ba o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lamang po. Langit po. Okay. Naniniwala po ako, sa langit din po ako pupunta. Sa langit din po. Bakit naman po kaya? Kasi syempre naging mabuti rin naman po ang tao eh. Hindi, kasi yun po, mabuti naman ang tao. Okay, understand. Yung akin naman po kasi, katulad ng sabi ko kanina, naging mabuti akong tao dahil alam ko rin po yung tama at mali. Nakakagawa ko ng mali dahil lang po sa tawag ng sitwasyon. Kaya yung tingin ko na naman po ay mas malamang pa rin po yung dahilan kung bakit pupunta ako sa langit. Para sa akin man po, hindi man po sa pagiging malinis sa sarili. Alam ko naman po na madami din naman po ako nagawang tama kaysa po dun po sa mga nagawa kong mali. Kaya po, siguro po sa langit din naman po ang punta. Okay, ganito po. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa na napakadali lamang talaga ito, no? So, halimbawa may isang kriminal, no? Nakapatay siya ng tao o nagnakaw ng pera sa bangko, kunwari lamang. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya ng judge o nung mismong hukom. Sasabi ng suspect, Judge, opo, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan. Pero kaya halimbawa, kaya po ako nakanakaw ng pera dahil bugso po ng pangangailangan. O kaya ako nakapatay ng tao kasi sabi nila, dumilim lang po ang paningin ko na wala po sa sarili. Pero I think po, Judge, hindi naman siguro sa kulungan dapat mapapunta. Pwede natin sigurong pag-usapan. Pero ang sasabihin ng judge, kalokohan yan. Kasi may batas eh. Pag alam mo may batas, alam mo nakadikit na dyan, kailangan mo pagbayaran, kailangan kang itapon sa kulungan kahit ano pang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Opo. Opo. Yes po. Ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, hindi po ito galing sa akin, no? Ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan at iba pa na hindi mabilang-bilang, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko po dito. Sa tingin nyo kaya, nag-aalala po ba kayo na maaaring sa impyerno po kayo pupunta? Hindi lang kayong tatlo, tayo pong lahat. Dahil may nagawa tayong isang kasalanan sa harap ng Panginoon. Opo. Hindi naman po. Hindi. Akin po hindi din po. Bakit po kaya? Hindi kayo nag-aalala? Dahil sa pagkakakilala ko po sa Panginoon natin, hindi po siya gano'n na tipo na dahil lang sa isang pagkakamali ay itatapon tayo sa impyerno. Kayo po Yes po, ganun din po yung sa para po sa akin kasi hindi man po batay na may nagawa ka pong isang pagkakamali na kapag sinungaling ka po ng isa, ibig sabihin po masama ka na pong tao. Yun Okay. po. Pero kayo, ba't kayo nag-aalala po? Natatakot po. Okay, I understand. Ganito po, simple lang natin tanong na to. Simple lang pong tanong, no? Sa tingin nyo ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Hindi. Hindi rin po. Hindi po. Bakit po kaya? Kasi ano po, di ba po, para pong siya po yung naging modelo po natin sa mga tama pong gawin. Siya po yung nagpapakita ng mga dapat po natin gawin na hindi nga po gawin yung mga ganun pong pagkakamali. Kaya pakiramdam ko po, hindi po siya yung klase ng na siya din po yung magsisinungaling para po sa sarili niya. Parang nandun nga po kasi siya dun sa part na parang siya na po yung nagiging basihan natin kung paano po tayo magiging mabuting tao. Kayo po kaya? Sa akin naman po, kaya ako nasabi na hindi siya nagsisinungaling. Actually po, wala pa po tayong batayan kasi
yung mga nakilala natin na nakagawa ng mali, hindi natin alam kung totoo ba silang nakapunta ng impyerno or nakapunta ng langit. Kaya ko po nasabing hindi, nagsisinungaling, dahil yun po ang paniniwala ko sa Diyos. Ganun din po. Katulad nung kanila, naging modelo nga po si Lord sa atin. Kung magsisinungaling po siya, edi parang magiging ano na rin po ng mga taong magsinungaling. Okay, ganito po no. Kasi kaya ako po tinanong yan, ganito po yun kasi. Familiar naman kayo sa salitang perfect, tama po ba? Opo. Opo. Yes po. Bigyan ko kayo ng konting trivia dito. Pag sinabi kasi daw na perfect according sa mga nananaliksik, never po ginamit ang salitang perfect as an example sa tao. Ang example daw ng perfect ay perfect ang kapaligiran, perfect ang weather, at ang pinaka main idea daw kung saan ang galing salitang perfect ay tiningan nila ang karakter ng Panginoon. Kaya kapag sinabi natin ang Panginoon nagsisinungaling, tama sabi nyo, walang standard, walang model. Ibig sabihin, sabog na po tayong lahat dito. Lahat tayo magkakagulo talaga. Kaya pag sinabi natin nagsinungaling ang Panginoon, wala pong salitang truth. Ngayon, kaya ang perfect po ay never po inilagay ang meaning ng perfect sa tao. Kaya nga po may opposite, imperfect. Kaya yan yung dahilan kung bakit ang imperfect ay nakaturo sa tao. Kasi may pwede nagkakamali. Pero ang Panginoon nananatili po siyang perfect. Kaya ako tinanong yan, kasi ang Panginoon po, never po siya ng tukso ng tao, sabi sa Biblia. Never rin po siya nag-udyok na gumawa ka ng kasalanan, hindi siya. At higit sa lahat po, tanging katotohanan lang at justice ang gustong makamit ng Panginoon. Gusto niya kasi ng kaayusan lahat-lahat. Kaya kapag kung ano sinabi ng Panginoon, sa gusto po natin, dapat po tayo mag-alala. Kasi po, buhay po kasi ang pinag-uusapan. Halimbawa, tanong ko lamang, kayo ba yung natatakot sa kamatayan? Opo. Hindi po. Hindi rin. Opo. Bakit po hindi kayo natatakot sa kamatayan? Kasi alam ko naman po na lahat ng tao ay doon papunta. Tapos alam ko rin naman po na dahil kasama ko ang Diyos, hindi po niya ako pababayaan kahit na mamatay ako. Kayo, ba't kayo natatakot po? Siguro po, as isang tao naman po, nakakatakot po yung word na kamatayan kasi hindi lang naman po yung sarili natin yung iniisip natin habang nandito po tayo. Kasi syempre po, meron pa din naman po tayong mahal sa buhay na nandyan. Kaya po siguro, yung pong word na kamatayan, yun po ay isa po sa kinatatakutan ko. Ako po kasi nga, natatakot po ako doon sa word na kasi hindi pa po ako ready. Kasi syempre hindi pa naman po ako ganun stable, hindi pa successful. Syempre madami pa po akong gustong gawin. Pero sa mga anytime pwede pong mangyari, ganun. Yun nga po kasi kailangan po natin maintindihan talaga na ang buhay po talaga ay napakaiksi. At hindi natin talaga alam kung hanggang kailan talaga tayo magtatagal. Kasi kagaya sabi nyo, marami rin kayong mga plano sa buhay. Pero ang tanong lamang, hindi natin control talaga ang lahat ng mangyayari. Sa gusto po natin, kailangan din po makita na kailangan natin maintindihan na lahat po talaga tayo pumalpak at kailangan natin talaga makita kung tama ba ang pagkakunawa natin sa buhay, lalo na sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po kasi by default ay wala po siyang pinalalampas na mga kasalanan. Para sa Kanya kasi, nasira po ang standard nito at kaya may mga taong gumagawa ng kasalanan. Kaya ibig sabihin, lahat talaga tayo ay itatapon sa impyerno, hindi na kayong tatlo, lahat po. Kahit pong pinakamayaman na binili ang social media, ay kilala nyo na yan, ay guilty rin po yan. Wala po siyang pinagkaiba sa ating lahat. Kaya talaga ang justice ng Panginoon ay yung pot o ang galit. Pero, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag nakilala natin ang Panginoon sa isa kanyang karakter. Ito yung kung saan pwede tayong humingi ng tinatawag na mercy. Narinig ba yung salitang mercy? Opo. 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 Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Awa ba? Oo. Awa. Awa. So tama po. Isipin po ng mercy ay awa. Pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po ay makasalanan. Inamin natin na tayo po ay mahina. At humingi tayo ng tulong sa Panginoon para maging malawak ang ating kaisipan. Kasi humingi tayo ng awa. Ibig sabihin, alam po ng Diyos na walang sino man ang kayang iligtas ang sarili. At alam ng Diyos na hindi niya kayang maging confident pagdating po sa kaligtasan ng buhay. Kasi nga, pag may nagawa tayo isang kasalanan, nabahid na po ang lahat ng ginagawa nating mabuti. At kailanman po, hindi natin pwedeng itimbang ang mabuti sa masama. Kasi parang kunwari isang kriminal,
Opo, nakapatay po ang tao, pero ako naman po yung nakatulong sa ganitong charity, etc. Hindi po pwede yun. Dahil ang tinitingnan po ng Panginoon o ng judge, yung krimen na ginawa mo. Ang tawag kasi po doon, bribery. Parang gusto mong pagtakpan, hindi po pwede yun. Kaya ang Panginoon po talaga, mataas ang kanyang standard. Pero, kapag isang tao humingi ng awa o mercy sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi po insulto yun sa kanya. In fact, gusto niya po yun dahil alam na kailangang humingi sa kanya ng tulong para isang tao hindi mapahama. At dito pwede magbago ang takbo ng mga kaso. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa'y makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Awa at yung niligtas niya po tayo. Ligtas. Ayun din po. Opo, yun nga po, yung niligtas po niya tayo dun po sa mga nagawa po nating kasalanan. Kasi nga po, humingi po tayo ng awa sa kanya. So yun nga mo, no? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. 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 Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Yan po yung tinatawag na unconditional love. Wala siyang hininging kapalit. Yun nga lang, may mga tao na ayaw na tinutulungan sila. Ayaw nila na mayroong nagbibigay ng aral, kaya gusto nilang sila ang masusunod. Kaya yan yung dahilan kung bakit pinagplanuhan nilang patayin si Jesus. Na kung saan, wala siyang ginagawang masama, pero mangyayari na siya ay ipapako sa krus, namatay siya doon sa krus, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kanya pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang lahat-lahat. Kasi si Jesus hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kasi alam niya na yun ang mangyayari sa kanya. Pero ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabubuting gawa. Kaya halimbawa, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang makalaya dahil may nagpiyansa. Narinig ba yung salitang piyansa? Opo. 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 So, ibig sabihin po, may pag-asa po isang tao na magbagong buhay. Sabihin, may nagbayad po ng danyos na sa lahat ng ginawa niya, kunwari 1 million pesos, kinikilala po ng korte yun, makakalaya na po siya. Burado na po ang kaso. At ganyan din po ang ginawa ni Jesus, ang kanya pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang lahat-lahat ng kasalanan. Pero may dalawang way po para makamit ang kaligtasan, bagamat nasabihan ng Panginoon. Una, narinig ba yung salitang repentance? Opo. 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 Ano kaya ibig sabihin ng repentance po? Ano? Gamitin mo nga sa sentence. Ay, hindi ko po masyadong maano kung ano po yung meaning ng repent. No, pero narinig niyo na siya. Opo. Ibig sabihin lang po sa wikang Pilipino po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba? Pag gusto nyong, pag ano lang ba, pag kayo nagkasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Opo. Ganun din po. Pag tayo nakagawa ng kapalpakan o kasalanan o pagkakamali, lagi tayong lalayo sa tinagawang kamalian o kasalanan. Lagi natin babago yung ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo na ito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang ilan sa mga tanong ko na to bago umalis, pero tanong ko lamang, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo anong totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lamang. Opo. 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 Pero pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. 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 Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lamang po. Hindi po. Wala na pong time para sa pagbabasa. Honestly, hindi po. Di ba halimbawa pag kayo nagugutom, kakain talaga kayo? Opo. Opo. So imagine lang natin kunwari sarado at ang tindahan at ang isang convenience store doon kunwari sa malayo ay bukas. Tatakbo talaga kayo, bibili talaga kayong pagkain kasi kumukulo na talaga ang tiyan nyo. Tama po ba? Opo. Opo. Hindi ko mga kayo pinipilit po, no? Pero sana po ganun din po mindset natin pagdating po sa buhay spiritual. Ang pagbabasa po ng Bible, ng kanyang salita, yan po igabay natin para po mapalakas ang ating spiritual. Kasi ang kalaban po natin ay hindi po talaga tao, tukso at kasalanan. Kaya nga maraming tao po nadidisgrasya kasi akala nila
ng ginagawa nila ay tama, yung pala ay mali. Yun nga lang, mahalaga po talaga mabasa ang kanyang salita. Kasi parang yan yung love letter sa atin. Huwag nyo sanang masamay ng tanong, pero tanong ko lamang, meron ba kayong mga natanggap na love letter sa tanan ng buhay nyo po? Opo. Meron po. Opo. Anong pakiramdam? Tanong lamang. Masarap po sa feeling. Oo nga po. Masarap po sa feeling. Opo, ganun din po. Masarap po sa feeling. Tapos para pong masaya po siya sa feeling po talaga pag po May nakakarinig. nakakaalala Opo. sa'yo. Oo. Ganun din po ang idea po nito. Hindi porkit po may nagbigay ng love letter, baka isipin nyo, stalker ka agad. Hindi po ganun yun. Kasi baka ang Panginoon stalker. Kalokohan po yun. Ibig sabihin po may nagmamalasakit. Hindi siya humihingi ng kapalit dito. Kaya ganun po ang gusto ng Panginoon. Kahit tayo guilty mula sa Kanya, pero nagbigay siya ng solusyon para hindi tayo mapahamak. Kaya pag binasa natin kanyang salita, yan yung gabay natin para hindi tayo mapahamak. Dahil ang bad news, lahat tayo guilty, lahat talaga tayo sa impyerno itatapon. Hindi lang kayong tatlo, lahat talaga tayo. Pero, pag nakilala natin Panginoon talaga ng tama, dito po papasok na mayroong maliligtas. Marami naman po sila. Hindi naman ito yung parang literal na may si ganito sa taas, ito sa baba. Hindi. Sinasabi lang ng Bible, tingnan natin kung talaga tayo nasa tamang landas. Dahil kapag isang tao po ay nagsisi at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon at hindi dahil sa atin. Hindi sa pagiging mabuti natin. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong oras. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Ano nga po ulit yung YouTube account nyo? Well, ang aking YouTube channel po ay JC7 Philippines. In JC po. Letter J, opo. C tapos 7. Tapos space Philippines po. Kayo po, meron ba yung katanungan po? Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless Thank you po. po. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Ingat din po kayo.